ng magkahiwalay na pagpatay sa dalawang babae sa Quezon City noong nakarang linggo. Patuloy pa rin tinutukoy ng mga otoridad. Lumutang naman ang pangalan ng isang pulis na posible umanong tunay na target ng mga salarin. Narito ang report ni Julio Segovia. May mga pagkakahawig at pagkakapareho raw ang kotseng ginagamit ng isang aktibong pulis na ayaw magpakilala. At ang sasakyan ni Cheryl Agnes Sarmiento na pinaulanan ng bala ng 4 na armadong lalaki sa Fairview, Quezon City noong isang linggo. Parehong Toyota. Altis ang sa biktima habang Vios naman ang sa pulis. Puti ang kotse ni Sarmiento habang silver naman ang kay Colonel. Halos pareho rin ang plaka ng dalawang sasakyan na magkabaliktad lang ang dalawang huling numerong 8 at 5. Nauna nang sinabi ng mga pulis na posibleng mistaken identity ang pagkakapatay kay Sarmiento. Pinag-aaralan din ng mga nag-iimbestiga kung ang naturang Colonel nga talagang target ng mga suspect. Pero naniniwala si Colonel na wala itong katotohanan. Hindi rin daw sa kanya ang kotse kundi sa kapatid niya. Malinis ang konsensya, wala akong nararamdaman, wala akong alam na... Pero normal yun sa police, palaging may threat. Sa nature ng trabaho natin, even the media, may mga threat din yan . Sa mahigit 2 dekada sa serbisyo, ni minsan wala raw siyang nakabangga. Pero ngayon, nangangamba na siya. Extra conscious na siyempre. Pero sa parte ko ng pamilya ko, siyempre walang training yun. Ang kaba palagi na nasa kanila yun. Bagamat pinag-aaralan ng mga investigador ang posibleng kaugnayan ni Colonel sa ambush, ayaw ilimita ng Quezon City Police ang investigasyon dito. Yung mga gantong statements, we consider, but I believe will not help in the investigation because in filing a case and investigating or prosecuting a case, hindi natin pwedeng sabihin na nagkapareho lang. Hanggang ngayon na may wala pang matukoy na motibo ang pulisya sa pagpatay kay Sarmiento. Pero nauna na raw sinabi ng mister nitong si Jonas na siya ang madalas gumamit ng sasakyang gamit ng biktima ng maganapang krimen. From the very start na, we have been providing security and protection sa kay Mr. Jonas and his immediate relatives. Tuloy rin ang investigasyon ng Quezon City Police sa pangangarap at pagpatay sa isa pang babae sa Quezon City noong Miyerkules. Pero kahit may artist sketch na, hirap pa rin daw silang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa pamamaril kay Teresita Teaño. Para sa Unang Balita, Julio Segovia reporting. Panukalang magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga gumagamit ng social networking site sa paggawa ng krimen, sinusulong ng ilang kongresista. Yan ay matapos ang sunod-sunod na insidente ng pambibiktima ng mga masasamang loob gamit ang internet. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Kamakailan lang nasiraan umano ng bait ang isang college student na ginahasa matapos makipag-eyeball sa isang chatmate sa social networking site na Tag. Tagpuan naman ng agapos ang tadtad ng saksak ang isang babae sa Mandaluyong matapos umano niyang makipagkita sa isang lalaking nakilala sa Facebook. Ang actor-director namang si Ricky Rivero, pinagsasaksak ng lalaking nakilala niya sa Facebook. Ayon sa mga otoridad, ginagamit na ng masasamang loob ang mga social networking site upang makapambiktima. Kaya naman ang ilang mambabatas gustong lagyan pa ng ngipin ng parusa para sa mga gumagamit ng internet para sa krimen. Sa ngayon, nakabinbin sa House Committee on Information and Communications Technology ang hindi bababa sa 6 na panukalang batas kaugnay sa pagsawata at pagtakda ng parusa sa mga cybercrime. Pero walang partikular na probisyon sa panukala kaugnay ng paggamit ng social networking sites bilang tulay para makapambiktima. Kaya naman nais itong linawin ng ilang mambabatas. So it's very important to include the social networking sites kasi like in Facebook, I believe that it is more crucial now in the light of what's happening. Suportado ng National Bureau of Investigation ang mga hakbang na ito sa Kamara. Kahit pa kung tutuusin, ay di man daw maituturing na cybercrime ang ganitong krimen dahil hindi sa mismong internet nangyari ang krimen. Ibig sabihin kahit sa social networking sites, nagkakilala ang ilang suspect at kanilang mga biktima. Ang mismong krimen ay tulad pa rin daw ng ibang pagpatay, pagnanakaw o panggagahasa na saklaw ng umiiral na revised penal code. Kaya ang habol ng NBI sa cybercrime bill ay ang pagdaragdag ng mga probisyon tulad ng mas mabilis sa pagkuha ng data ng mga alagad ng batas para matrace agad ang mga salarin. Nag-iiwan naman yan ng trail o electronic trail. Ang nagiging problema na lang natin dito sa atin is yung pag-track down sa kanila. Para sa Unang Balita, Ivan Mayrina reporting. Mga residente apektado ng landslide sa Olongapo sa mga evacuation center muna nagpalipas ng gabi. Nakatakda na may pagpatuloy ang search and rescue operation ngayong umaga para sa lalaking naiulat na natangay ng ilog kahapon. May live report si Julio Segovia.
Julius. Yes, Igan, ngayong araw nga itutuloy ng rescue team ang paghahanap sa lalaking nawawala matapos nga anurin sa Santa Rita River dito sa Olongapo. Bandang alas 7 ngayong umaga muling sisimula ng team ang search and rescue operations para sa 15 anyos na si Ariel de los Santos. Pansamantalang itinigil kagabi ang paghahanap sa biktima dahil isinaalang-alang ang kapakanan ng rescuers at volunteers. Inanod ng rumaragasang tubig sa ilog si de los Santos matapos tangkaing pumunta sa kabilang ibayo. Kaya kahit para marunong lumangoy ang biktima, inanod pa rin siya ng malakas na agos. Samantala, Igan, sa barangay hall na ng Mabayuan, nagpalipas ng magdamag ang 23 katao na lumikas mula sa kani-kanilang mga bahay matapos maapektuhan ng pagguho ng lupa sa kasagsagan ng ulan kahapon. 8 magkakahiwalay na landslide ang naitala kahapon sa 3 barangay sa Olongapo. Umaasa ang mga lumikas na makakabalik na sa kani-kanilang tahanan kung titila na raw ang ulan at sisikat na ang araw. Yun nga lang, Igan, sa mga oras na ito, nananatiling makulimlim sa Olongapo at pabugso-bugso pa rin ang buhos ng ulan. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Julius Segovia. Nagulat live mula sa Olongapo. Nadiskubreng tipak ng bato sa Masbate na may nakaukit na sinaunang sistema ng pagsusulat. Sinusuri ng mga eksperto, ang bato na tinawag na Rizal Stone, posible raw maging kauna-unahang stone artifact ng sinaunang alpabeto sakaling mapatunayang tunay. Narito ang exclusive report ni Dano Tingkungko. Taong 2000 nang matagpuan ng mga mag-aaral ng Rizal Elementary School sa Ticao Island sa Masbate ang batong ito at ginawang pagpagan daw ng tsinelas. Pero ang isa nilang guro napansin ng mga kakaibang marka sa tinaguriang Rizal Stone. Biglang na may nakapagsabi na na may sulat dyan, so pinalinis niya, so lumabas yung sulat. At naisa ilalim sa carbon tracing ang bato, lumitaw na ang mga nakaukit, baybayin pala. Isang sinaunang alpabeto sa bansa noong 13th century. Katunayan, aktwal na mga salita ang nakaukit sa bato tulad ng bata-hala, mula sa Sanskrit at Javanese na Batara at Malay na Betara at Bisaya na nangangahulugang Bathala o Panginoon. Lumabas din ang salitang Balahala na ang ibig sabihin sa sinaunang Bisaya ay kataas-taas ang Panginoon. Bahaya na sa wikang Malay ay panganib. Ihalad na ang ibig sabihin sa Bisaya ay pag-aalay at anga na ang ibig sabihin sa wikang Tigawnon ay paghingi o pagsamo. Mga Espanyol, halimbawa dito sa Kabisayaan, sabi nila na may sinasambang deity, yung mga taga roon, na pangalan ay Balahala. Ayon sa mga dalubhasa, posible may kinalaman daw ang mensahe sa sinaunang relihiyon pero di pa ito ganap na matukoy dahil ang Rizal Stone posible bahagi raw ng mas malaking bato. Nakipagkwentuhan ako para i-test ka agad kung ano yung mga circumstances na nakapaligid. Yung mga ganyan kasi, ang unang concern mo, totoo ba ito hindi? Sakaling mapatunayang authentic o totoo ang Rizal Stone, ito ang magiging kauna-unahang stone artifact ng baybayin. At dahil magkabilang panig ng bato ang inukitan, posible raw na marker ito ng isang lugar. Posible ring hindi raw ito galing sa Ticao Island dahil noong 13th century kung kailan posibleng inukit ang bato. Ang dagat sa Masbate ay dinadaanan daw ng mga trading ship at pirata. May pakita na yung linkages ng mga isla dito, mga polo sa, let's say, Sumatra, sa Java o sa Champa, which is just surrounding itong area natin, ay talagang merong ebidensya. At yan, kung may papakita natin na connected dito sa mga language sa Java o Sumatra. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting. Isang ginagawang gusali sa China, gumuho, 9 ang patay. Pinalad namang makaligtas ang 7 sa mga na-trap sa ilalim ng guho. Agad silang isinugod sa ospital. 15 sa mga biktima, mga construction worker ng ginagawang 4 na palapag na gusali. Habang ang isa naman ay babaeng nagtatrabaho sa isang kalapit na plastic factory. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho ng gusali. Bata na ipit sa pagitan ng 2 pader sa China. Sumuot daw sa espasyo ang 5 taong gulang na bata sa pag-aakalang makakalusot siya sa kabilang dulo nito. Naglagay ang mga rescuer ng inflatable na kutsyon sa pagitan ng 2 pader at dahan-dahan itong pinalobo para bahagyang lumuwag ang siwa. Nilagyan din ng langis ang katawan ng bata para dumulas ito sa semento. Pinalakad pa atras ang bata at ligtas po siyang nakalabas.
Noong isang buwan, isang bata na rin sa China ang na-trap sa pagitan ng dalawang pader. Nailigtas siya matapos butasin ng rescuers ang pader. Malakas na pagulan sa Indiana sa Amerika nagdulot ng matinding baha. Naparelisa ang daloy ng trapiko dahil lubog sa baha ang mga kalsada. Naperwisyo tuloy ang mga motorista. Nawala naman ng kuryente ang may 11,000 bahay. Nag-issue na ang National Weather Service ng flood warning sa Central Indiana. Latest showbiz balita, darito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Angelina Jolie bumisita sa mga refugee sa Malta at Italy bilang paggunita sa World Refugee Day. Si Angie ay isang Goodwill Ambassador ng United Nations High Commissioner for Refugees. Sa Malta, nakinig si Angelina sa kwento ng mga refugee tungkol sa challenges na kinaharap nila mula sa mga tinakasan nilang karahasan. Karamihan sa mga refugee sa Malta ay nagmula sa Libya, Somalia, Ethiopia at Sub-Saharan Africa. Kinumusta rin ng aktres sa mga refugee sa Lampedusa Island sa Italy. Nakasama niya rito ang former Portuguese Prime Minister at ngayon High Commissioner for Refugees na si Antonio Guterres. Samantala, pleated ivory dress na isinuot ni Marilyn Monroe sa kanyang famous Hollywood film na The 7-Year Itch, nabili sa halagang $4.6 million o katumbas ng mahigit 190 million pesos. Ang damit na tinawag na subway dress na marahil ang pinakasikat sa mga naisuot ni Marilyn sa pelikula. Ibinenta ito sa isang auction na inorganisa ng aktres na si Debbie Reynolds. Tampok sa koleksyon ni Reynolds ang halos 600 costume at memorabilia na ginamit ng mga Hollywood star sa kanilang mga pelikula. Stay tuned mga kapuso dahil marami pa akong chika mamaya. Balik tayo kay Igan. Salamat Luan, makibalita na tayo sa daloy ng trapiko mula po kay Lava Jover. Love. Maraming salamat Igan mga kapuso. Ito na po ang ating daloy ng trapiko via GMA Traffic System. Unahin po muna natin ito kahabaan po ng East Avenue. Makikita ho natin ngayon na maganda pa naman ho ang daloy ng trapiko. Yan ho ay mga patungo ng Quezon City Circle at yung mga palabas naman patungo ng EDSA. Kakikitaan pa rin po ng maayos pa naman, hindi pa naman masyadong mahaba ang pila. Via GMA Traffic System naman po ay Bonifacio. Naku! Nagkakaroon na po ng pagbigat ang kanang bahagi patungo po ng Blumentritt at yung mga umaakyat patungo ng EDSA. Ang kaliwa naman patungo ng norte ay tuloy-tuloy pa rin. Sa ibabang bahagi po ng Bonifacio, yung EDSA Kamuning Flyover, nagkakaroon na rin po ng pila sa mga oras na ito. Ang kanang bahaging lane, yan ho ay patungo ng Makati and South area. Tuloy-tuloy po yan hanggang makababa po kayo ng EDSA Cubao. Ang kaliwang bahagi naman po patungo ng Monumento at Norte ay tuloy-tuloy pa rin. Sa may McKinley Road naman po, intersection yan ng 26th Street. May kita ho natin ngayon ang konting pagpila sa kaliwang bahagi. Patungo po yan ng Bikutan at patungo naman po ng C5 sa kanang bahaging lane. Napakaayos po at napakaluwag pa rin po sa mga oras na ito. Okay, traffic news tayo mga kapuso. Plano po ng Metropolitan MMDA na magtayo ng centralized bus terminals para sa mga provincial buses. Ang lokasyon daw po nito ay ang mga sumusunod. Sa may Balintawak na meron pong 11 hectares, yan naman po ay mga papuntang norte na mga bus. At sa may Rojas Boulevard naman po, paharap sa simbahan ng Baclaran, meron po itong 7.5 hectares para naman po sa mga papuntang south area. Sa ngayon po ay pinag-uusapan na ng mga stakeholders at pribadong sektor ang posibleng investment para bigyan ng puhunan ang naturang proyekto. Balik po ang ating number coding ngayong araw, mga plaka kung nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna aking update sa ating mga kasadahan sa Metro Manila at katrapikan na rin po. Ako po ang inyong gisang reyna ng kalsada, Lava Jover, smile naman dyan, never flying. Balik sa iyo. Maraming salamat Love at ang hirit naming mamaya trailer truck tumagilid sa North EDSA, Quezon City. At isang pampasaherong bus sa Tarlac City biglang nagliyab sa gitna ng kalsada.